Okay, Raider 150 Fi. May pyesa, no? Pero pakita ko lang sa inyo muna kung anong problema. 1897 pa lang. Sige nga. Start. Nalagapak talaga ang ilalim. Okay. Piston slab. Oh. Ito, knocking piston slab. Kung ano man. Merong kasamang block. Meron ditong isang buong sigunyal. Ito ay galing na mismo sa kasa. Ito kasi history nito, si customer gusto niyang mapagawa na agad. Tama? Ayaw mo na rin maghintay ng matagal. Kasi by schedule yata doon eh. Parang naka-line up yung gawa ng ganun eh. So, ito, nag-decide si customer na dalhin na lang dito. And syempre, ang kagandahan nito, hindi tinalikuran ni Kasa yung responsibility dito. Nagbigay sila ng pyesa. So, yung pinagpalitan, ibabalik. Oh, yung pinagpalitan natin ng pyesa nito, ibabalik sa Kasa. Ayun, no. Hindi na natin i-mention yung Kasa, pero very good din sila doon, di ba? Oo. Tsaka ikaw kasi nag-decide na sa labas may papagawa. Okay. After na ito, void na warranty mo? Void na po. Kasi sa labas ka nagpagawa. So, din natin para rin makita nila na yung pesa na oo. para rin din. Kaya gagawa natin ng content din ngayon para makikita rin ng Kasa may proof din kang upload natin to. May proof din tayo na kung ano talaga yung na-damage, no? Pakita natin yung status ng loob ng engine. At okay din yung mechanic, ibig sabihin nun, tama siya ng checking, oo. Yung mechanic. Okay, followers din natin yung mechanic. Okay din yung mechanic dahil nga alam niya rin. Yung iba kasi, hindi naman lahat. Meron din kasing sinasabi normal lang yan, ganito lang yan. Yung followers na yung problem. Yun lang, na-check natin yung engine knocking, piston slap. So, magbubukas na tayo ng makina. Bababa na natin to. Ayan, bagong-bago pa. Aalamin din natin guys kung ano yung pinagmulan, no? Kung saan yung naging problem, kung dun ba mismo, kung ano yung nangyari, kung saan yung pinakaugat, ba't siya nagkaganon. Alright? Tara, bukasan na. Kitang-kita nyo, napakalinis pa ng makina. Parang brand new pa nga eh. Nasa 1.8 lang ang odo. Okay, time check tayo, 9:05 na ibaba yung engine. So ngayon bubuksan na, titignan natin yung mga naging problema at update ko kayo kung anong oras matatapos to at kung anong oras ma-i-release. Okay? Yan guys, sa mga nag-DIY para manatiling safe yung mga pyesa nyo at hindi magulo yung gawa, mabilis yung trabaho. Ganito yan, dapat naka-separate yung pyesa sa kaliwa, pyesa sa kanan, tsaka meron kayong tray na lagayan ng mga pyesang pinagbabaklas. Bukod din yung tools. Okay? Cams check, good. Good na good. Nahugot na. Ibig sabihin, okay yung cams par. Ayun guys, may tama nga. Ayan meron. Kabilaan. Matik yan pag ganito. Kabilaan talaga yan. Tiruan lang kami ng yan sir eh. Ang nag-aani ko eh. Sabi ko, sir, tingin ko. Piston wala no? Piston wala. Okay yung Meron ka? wala sir. Bibili na lang ako sir. Kaya SGP naman kayo dito sir. SGP. Meron tayo niyang piston.
block. Ayan. Wala na siya. Kahabol ko lang din. Piston. Check natin. Ayan o. So, palitan para sigurado. Pero yung itong mga pyesa na to, wala naman tayo papalitan. Doon lang tayo sa piston, tsaka block, tsaka sigunyal. Check natin sigunyal ngayon. Ano? Okay, check natin yung status nito. Ito? Normal naman eh. Hindi naman sira, di ba? Okay yung lining. Ha? Hindi na nila. Okay naman eh. Okay pa yung balik. Hiwalay na sila. Okay. Okay, bearings. Balancer. Ito na yung signal. Mayroon, may sinasabi tayo. Sabit. So ito guys, nabaklas na lahat. Papalitan na lang to ng sigunyal tsaka block. So ito iso-surrender to doon. Sige. Okay, ito na yung bagong sigunyal, no? Ayan, ito na yung bagong sigunyal na dala ni customer. Ito yung mga pyesa nililinis. Malinis na rin. Alright. Voltes 5 na. Sabi nila na. Okay. Ayan na guys, naka-ready na yung head, dinoble check na rin yung clearance. Sasampa na rin ito. So itong ilalim, buo na yan. Wala nang problem dyan. So magneto side na lang kasi syempre kailangan mo na may salpak yung block tsaka head. So sasalpak na natin yung bagong block, dala ni customer yan. Tsaka ito nakakabit na rin. Ayan. Guys, buo na hanggang ibabaw. Checking na lang sa timing. Sasara na to tapos sasalpak. Sasalpak na dito sa chassis niya and obserbahan na. Ayan. Guys, diretso na natin pinalitan ng tawag dito,
stainless stud bolts para sa kanyang exhaust. Oo. Sa ano lang, para wala nang putol-putol. Ayan, buo na. Time check tayo, 11, ano ba? 11:28. So, nag-start tayo 9:05. Almost 2 hours. 2 hours din, no? Oo naman. Ayun, siyempre pag may pyesa, madali. Tumatagal lang naman ang motor sa isang shop. Pag yung pyesa kulang o kailangan pambilhin, orderin, ganon. So ito, lalagay na sa kanyang chassis tapos observation. Ayan, sound check tayo. Tahimik, parang di naka-start eh. Oh. Sobrang tahimik, guys. Oh, ayan, naka-start pala yan. Mas maingay pa kahit ang buto nun. Okay. Tahimik. All good na to, guys. Ayan, guys, sara na ang kaha. All good na, na-observe na. And break-in, syempre. Break-in parang brand new ulit. Pero ang break-in niya, period is 1K odo. Babalik niya dito para sa change oil. Bakit 1K? Kasi fully synthetic yung nilagay nating oil. S-oil yung ginamit natin. No, kadalasan guys, pagka bago yung motor nyo, ang break-in period is 500 odo. Na may tamang RPM lang. 5 to 6K RPM. Yan.